So guys, part 2 po nung bago kong content na all about reminiscing what's happened long time ago during the first era of this world made by our Creator. So bali mga event po to na nagpatunay, na pinatunayan na may mga facts and evidence po, may mga relics pong nakita ang science during this last generation of humanity. So, nasabi ko na po yung 1, 2, 3. Tapos, ito po yung number 4, yung Sodom and Gomorrah. Bali, number 5 po pala to. Sodom and Gomorrah, number 5. Sorry po. Genesis 19 po. Pakipasadahan nyo po yung Genesis 19. So, yun nga pong excavation na ginawa nung 2006 ng mga grupo ng mga scientists. Nakita po nila sa Jordan yung mga relics na nagpapatunay na proven po na nagkaroon talaga ng pagbaksak ng asteroids na sumunog dun sa city ng Sodom and Gomorrah, na nagkaroon po yung tinatawag po nilang cosmic airburst, na parang mga sunog na mga gamit sa bahay, sunog na mga bato. Nakita po nila lahat yan, na parang nung ni-research po ng mga scientists, dyan po nila ginawa yung excavation noong 2006 na sa mga bansang magkakatabi po na Syria, Siberia, Iran, Iraq, Egypt, Persia. Yun po yung bumubuo, yun po yung sumasakop na palibot na yun ng city ng Sodom and Gomorrah nung panahon po ni Lot, ni Father Abraham. So, nagpapatunay po na totoo talaga yung Sodom and Gomorrah, na nung nagalit po talaga ng ating Creator, pinababa niya po yung mga anghel niya. Winarningan po ng ating Creator ang family na iniingatan din po ni Abraham, kasi si Abraham po ay naging kaibigan ng ating Creator, kasi para po sa ating Creator, matuwid po si Abraham. So, pinagmalasakit po ni Abraham yung pamangkin niya at yung pamilya ng pamangkin niyang si Lot na nakatira dun sa Sodom and Gomorrah. Kaya, niligtas po ng mga anghel ang pamilya ni Lot. Nagawan ko na rin po yan ng content, nasa ilalim na lang po. Pati po yung nangyari kay Lot na pagtakbo nila sa bundok, ang nangyari po akala nung dalawang anak niya wala na talagang katao-tao in all surroundings ng paligid nila. So, parang kumbaga nagkaroon po ng kakaibang pangyayari, nagkaroon po ng anak si Lot sa sarili niyang mga anak. Parang incest relationship po. So, parang ang iba po kasing lumalabas ngayon ng mga dokumentary, kini-question po nila yung outcome na nangyari sa Sodom and Gomorrah. Hindi po natin pwedeng questionin yun, kasi pinahintulot po ng Panginoong mangyari yung mga pangyayaring yun Meron pong ibang dahilan o malalim na dahilan sa bawat pangyayari na nangyari na noon, na nakaabang din pong maulit-ulit. Kasi sabi nga po ng ating Panginoon, from the Old Testament at sa New Testament ng kanyang love letter, na hinahanap ulit ng ating Panginoon ang mga bagay-bagay na nangyari na noon, na pwede po ulit, may 99.9% po na may posibilidad na mangyari ulit. Yan po yung mga nakaabang na mga event na kasama ng Great Tribulation. Yung mga sunog-sunog na nangyari nga po sa Sodom and Gomorrah, sumabog yung city, namatay lahat ng taong masasama doon. Maaaring mangyari po talaga yan sa Great Tribulation. Sabi nga po ng matuwid na mga ngaral at ng mga matutuwid na pastor nitong huling generation natin, marami pong nakaabang na mga bagay-bagay na pangyayari na nariten na po, na nakasulat na po, na may prophecies na po, na yung iba po ay nangyayari na unti-unti. Pamula pa po, way back, siglo by siglo. Pa-intense lang po ng pa-intense. Kasi binitawan po yan ng Panginoon na talagang magkakaroon ng purging, magkakaroon ng paglilinis dito sa sanlibutan. Kasi nga po, magkakaroon na ng bagong langit at bagong lupa. Pati po yung sky na nakikita natin na yan, mawawala po yan sa final event ng Great Tribulation, bago po bumaba ng ultimate na pagbaba ang ating Lord Jesus. Nagawan ko na po yan ng content. Pasyalan nyo na lang po yung profile ko. Try nyo pong panoorin yung mga nakapinned ko dyan na content. Tapos kung gusto nyo po, kalkalin nyo yung medyo kalagitnaan. Nandyan po yung mga event, mga pangyayaring nilagay ko sa What is Written Truly Happen.
So, thank you so much po sa inyong lahat. Tapusin po natin tong pag-cherish natin, pag-reminisce natin sa mga facts and evidence na nakita ng science, na may mga proven po talagang mga nakitang relics, mga labi, parang mga nagpapatunay na nangyari yung insidente na yon na nasa Old Testament po. So, bali yan po yung Sodom and Gomorrah. Bali yung mga nakita po nilang mga relics na yan, itinago po ng mga kinauukulan. Nandun po yan sa parting Europe, sa parting Saudi Arabia, sa Turkey, nandyan po yung mga ano na yun, yung iba po nasa Roma, nasa Europe, yung mga evidence na nakita nila na magpahanggang ngayon po pinag-aaralan pa rin ng science. So, number 6 po, yung Tower of Babel. May nakita din po ang mga scientists na katibayan na nagpapatunay na nangyari talaga yung nasa Genesis din po yan sa Old Testament na nangyari talaga yung Tower of Babel na yan. Kasi kung hindi po talaga nangyari yan, hindi po yan masusulat sa love letter na ating Creator. Although marami pong tao ngayon na blasphemers, scoffers, ibig sabihin unbelievers, hindi sila naniniwala sa history nangyari. Sabi po nung iba na mga kasamahan ng mga antichrist na lalabas talaga nitong huling generation natin. Bahala po sila kung ayaw nilang maniwala, kung hindi nila matanggap yung mga natutuklasan ng mga science ngayon, ng mga scientists. Nasa sa kanila na po yun. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang motivation, may kanya-kanyang belief, may kanya-kanya tayong discretion sa sarili natin. May discernment ang bawat isa sa atin. So, nasa sa atin na lang po yun kung kaya nating tanggapin, kung ayaw nating paniwalaan ang salita ng ating Creator. Para po sa akin, mas tatanggapin ko na, sabi nga po hindi totoo yung to cease to believe. Mas maganda pong you believe in unseen things. Mas maganda po yung naniniwala ka talaga. Kasi nga po, our Creator is Spirit. Sabi niya nga po dun sa babaeng nandun sa ilog ng balon ni Jacob, dadating ang panahon, sasambahin mo ang ating Panginoon sa espiritu at katotohanan. Hindi mo na kailangan pumunta sa templo na napakalayo ng Jerusalem, na napakalayo sa lugar ng bawat mananampalataya para mo lang makausap ang Panginoon. Kasi nga po, tinitingnan na ng Panginoon yung nakatingin po ang Panginoon sa future na mangyayari sa generation na ginawa niya nga pong human beings, na dapat ang tungkulin po talaga ng human beings ay sumamba sa ating Creator in truth and in spirit. So, parang po yan, pagpapatunay po yan na talagang ang Diyos, hindi mo talaga pwedeng baliin ang salita niya. Kasi ang salita niya po nung unang generation ay patuloy-tuloy na nangyayari hanggang sa last generation ng humanity. Kasi nga po, ang Panginoon ay meron pang ibang plano na siya lang ang nakakaalam, na kailangan maniwala tayo, manalig tayo. Huwag nating itapon yung faith natin sa Kanya para maging karapat dapat tayo sa hinihintay nating salvation. Kasi ang essence po talaga ng buhay ng isang tao, bakit ka ba nabubuhay? Kasi kaya po tayo nabubuhay para po sa akin, at sa pagkaintindi ko din po sa mga dokumentaryong napanood ko at sa mga salita na naunawaan ko kahit papano na itinawid ng matutuwid na mga ngaral sa Holy Scripture, wala kang gagawin kundi i-glorify ang ating Creator kasi siya ang lumikha sa'yo. For what you have, for what you own, lahat po ay borrowed lang, lahat ay hiram lang. So wala tayong karapatang magmalaki sa ating Panginoon. Kasi kung ano man po ang plano natin, much better ang plano ng ating Creator. So ilagi po natin isaalang-alang na ang mas maganda ang plano ng Panginoon kaysa sa plano natin na human being. Kasi ang Panginoon po laging naghahangad na mapabuti ang lahat ng kanyang creation. Yan po yung facts, yan po talaga yung pinangahawakan ko. Kasi yan po yung totoo. Yan po talaga yung pwede nating kapitan hanggang sa huling hininga na hinihiram natin sa ating Panginoon. So thank you po, may part 3 po, to God be the glory. Kasi 4 pa po itong natitira na gusto kong i-relate sa makakakita ng content ko na to. Thank you so much po sa inyong lahat. God bless us all po. And always have strong faith to our Creator and to His begotten Son. Amen. Thank you po for watching. May part 3 po. Amen.